Hello, kumusta kayo? May isang napakagandang kwento si Jesus at ginamit niya yung pagiging pastol at yung mga tupa para ipaliwanag kung gaano niya tayo kamahal. Tara, silipin natin to at alamin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon. Okay, pero bago yan, subukan muna nating isipin. Ano kaya ang buhay ng isang pastol? Ano ba talaga yung trabaho niya, di ba? Kasi dito natin mas maiintindihan kung bakit ito yung pinili ni Jesus na kwento para ituro sa atin ang isang bagay na sobrang importante. So, hindi lang pala sila basta tagabantay, no? Sila pala yung naghahanap ng pinakamagandang damo at tubig. Sila rin yung gumagabay sa kawan para makarating sa ligtas na lugar. Proprotektahan sila mula sa mga lobo, sa mga magnanakaw. Pero alam nyo kung ano yung pinaka-espesyal sa lahat? Kilala niya ang bawat isang tupa niya. Bawat isa. So paano na yun to kumukonekta kay Jesus? Well, itong larawan ng isang pastol, ginamit niya para ipaliwanag sa atin ang dalawang napakalaking ideya tungkol sa kung sino siya. Yung una, sinabi niya, ako ang pinto. Anong ibig sabihin nun? Siya lang daw ang nag-iisang ligtas na daanan para makapasok sa kawanan. Tapos yung pangalawa naman, sinabi niya, ako ang mabuting pastol. Ibig sabihin, siya mismo yung namumuno, nagpoprotekta at nag-aalaga sa mga tupa niya. Dalawang malaking role, di ba? Pero, heto na, nagbigay din ng babala si Jesus. Hindi lahat ng nagpapakilalang pastol ay totoo at mabuti. Kaya sobrang importante na alam natin kung paano makikita ang pagkakaiba, kung sino yung dapat pagkatiwalaan. At grabe, sobrang linaw ng pagkakaiba. Yung mabuting pastol, sabi niya, sa pinto dumadaan. Yung tama at lehitimong paraan. At ang hanggarin niya, magbigay ng buhay. Isang buhay na sagana. Sa kabilang dako naman, yung mga peke na tinawag niyang mga magnanakaw at tulisan, umaakyat yan sa bakod. Patago, kasi ang gusto lang nila ay magnakaw, pumatay at manira. Diretsahan yung sinabi ni Jesus, di ba? Yung magnanakaw, nandyan lang yan para magnakaw, pumatay at manira. Sumalinaw na yung mga pekeng gabay, delikado sila. Kaya napakahalaga na makilala natin at sumunod lang tayo doon sa nag-iisang tunay na pastol. Okay, at dito nagiging sobrang personal ng kwento. Kasi, hindi niya lang tayo tinitingnan bilang isang malaking grupo, isang kawan, hindi. Para sa kanya, bawat isa sa atin mahalaga. Kasi isipin nyo to, doon sa lugar nila, noong panahon na yon, yung pastol, kilala niya talaga ang bawat tupa. May pangalan ng mga yon. At kapag tinawag niya, halimbawa, spot, lalapit yung tupa sa kanya. Ganon kalalim yung relasyon nila. At yan yung pinaka-point. Ganon din daw siya. Tinatawag niya ang sarili niyang mga tupa sa kanita-nilang pangalan. Hindi lang basta, oy kawan, hindi. Isa-isa. Gusto kong isipin mo yan sandali. Kilala ka niya. Personally, alam niya ang pangalan mo. Alam niya kung saang bahay ka nakatira. Alam niya kung ano yung mga nararamdaman mo sa puso mo ngayon. Ganyan siya kalapit sa'yo. At may pangako pa siya na sobrang ganda. Sabi niya, inukit kita sa mga palad ng aking mga kamay. Grabe, di ba? Parang tato na hindi na mabubura. Isang tanda na hinding-hindi kanya makakalimutan. Kailanman. So paano niya tayo gunagabayan? Well, hindi ito sa pilitan. Relationship ito eh. Una, tinatawag ka niya sa pangalan mo. Tapos, siya yung nauuna para ipakita sa iyo ang daan. At dahil pamilyar ka sa boses niya, dahil kilala mo siya, sumusunod ka. Kasi may tiwala ka sa kanya. At ngayon, dako na tayo sa pinakapuso ng buong kwento. Ito na yung pinakadakilang patunay ng pagmamahal ng isang pastol. Sabi niya, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay ibinibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ito na yun, yung pagmamahal niya sobrang tindi na handa niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay para sa atin. Isipin mo to ha, kusa niyang hinarap yung panganib. Hinarap niya yung kamatayan. Para lang yung mga tupa niya, para lang tayo, ay maging ligtas magpakailanman. Siya yung tumayo sa pwesto natin. Pero, bakit kinailangan niyang gawin yun? Kasi sabi sa kasulatan, siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Lahat tayo parang mga tupang naligaw eh. At yung sakripisyo niya, yung mga sugat niya, yun yung nagbigay sa atin ng kagalingan at kapatawaran. So, anong resulta ng lahat ng to? Anong bunga ng sakripisyo niya? Simple lang, isang pangako. Isang pangako na tayo ay ligtas na magpakailanman. Pakinggan mo tong pangako na to.
Hindi sila kailanman mapapahamak at walang sino mang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Wow! Ibig sabihin, kapag hawak ka na niya, wala nang pwedeng kumuha sa'yo. Secure ka. Safe ka. At para mas maintindihan natin kung gaano katindi ang pangakong yan, tandaan mo to, para sa kanya, ang isang kaluluwa na pag-aari niya ay mas mahalaga pa kesa sa buong mundo. Ganyang kalaki ang halaga mo sa kanya. Kaya sa pagtatapos, gusto kong iwanan sa iyo tong tanong na to para pag-isipan. Matapos nating marinig ang lahat ng ito, para sa iyo, ano ba talagang ibig sabihin ng maging isa sa mga tupa niya?